today's video, ito na nga din yung araw na may sinat na nga din si Baby Yan Yan. After nga din niyang ma-injectionan mga ilang araw ay nagkaroon nga din ng sinat si Baby Yan Yan. Pero at least kahit may sinat nga din si Baby Yan Yan, kumakain pa nga din siya ng maayos. Ay pinapakain ko nga din si Baby Yan Yan ng grapes kasi dinalhan nga din siya ng lola niya. Tapos lumabas nga lang din ako saglit kasi bumili nga din ako ng cake para kay Baby Yan Yan. Purple yam na nga lang din yung theme ni Baby Yan Yan sa monthly milestone niya kasi wala na nga din akong maisip. O sikat nga din to sa Davao tapos masarap. Ting picture nga lang din yung nakuha ko kay Baby Yan Yan kasi umiiyak na nga din siya. Ito nga din, may time nga din na ayaw nga din magpalapag ni Baby Yan Yan. Ito nga yung pinakamaganda kay Baby Yan Yan, kahit may sakit ay kumakain nga din siya ng maayos. Na saglit nga lang din yung lagnat sa kanya. Tapos maya-maya ay mataas na naman nga din yung energy ni Baby Yan Yan. Kinabukasan na nga din ito ay naghihiwa-hiwa na nga din ako dito ng gulay para nga din sa kakainin ni Baby Yan Yan. Naluto nga din ng lauoy yung lola ko kaya ako na nga din yung maghihiwa dito sa mga gulay. Dito yung time na to ay kinabukasan na ay wala na nga ding lagnat si Baby Yan Yan. Importante nga lang talaga ay kumain nga din ng maayos si Baby Yan Yan tapos makainom ng gamot. Para kinabukasan ay okay na nga din siya. Ito na, samahan na nga din natin ang topic for today. Nga din yung karamihan na sinasabi nga din ng iba. Sabi nga daw nila ay share your blessing. Ikaw nga daw yung pinagpala ng Diyos at nakaluwag-luwag sa buhay. Ay mga mi, sa totoo lang, lahat naman tayo ay binibless ni Lord. Tayo ay pinagpala ni Lord kaya magsumikap nga din tayo sa buhay. Basta magsumikap nga din tayo sa buhay natin ay bibigyan nga naman talaga tayo ng blessing ni Lord. Ito yung real talk sa mga tao mga mi, pag ilang beses mo nga din silang pagbigyan, isang beses mo lang silang tanggihan ay sobrang damot mo na nga din sa paningin nila. Kaya ang pinaka-importante mga mi, marunong kang tumanggi. Hindi sa lahat ng panahon ay matutulungan ka nga din nila. Okay lang naman mag-share ng blessings pero hindi naman yung parang obligado ka na. Okay, naluto na nga din yung lauoy ng lola ko kaya pinakain ko na nga din si Baby Yan Yan. Mga mi, ito nga din yung lauoy na pinakagusto ni Baby Yan Yan kainin. O siya, balik na nga din tayo sa topic natin for today. Ito na nga din tayo sa OFW. May na nga din nagme-message sa akin pati nagko-comment. Pero mga mi, yung nakakakita nga din sa akin, yun na nga din yung tinatanong. Na nga din yung mga OFW na lumabas ng bansa para nga din mabigyan ng mga gandang future yung pamilya nila. Kaya yung mga OFW, yung iba ay napilitan nga din magtrabaho sa labas para mabayaran yung mga utang nila. Lahat ng mga taong nagtatrabaho sa ibang bansa ay meron nga din yan silang mga responsibilidad. Mga priorities na dapat bayaran. Sa yung nag-abroad ka ay parang mayaman ka na. Kayo na lang maging sila, magpalitan nga din kayo ng posisyon. Nakakakita nga din sa akin ay sinasabihan nga din akong pamerienda daw ako. Tapos yung iba ay balato nga daw. Mga mi, ano ako, nanalo ng loto? Siyempre, hindi ko obligadong akuin yung mga responsibilidad ng iba kasi nga meron nga din akong pamilya. Kami, sa sobrang damot ko nga din ay sinasabihan nga din akong maldita. Ay, siyempre, totoo nga din yan. Kuripot na kung kuripot, bahala kayo dyan kung anong iisipin nyo. Siyempre, kailangan nga din natin maging kuripot kasi pinagtrabuhuan nga din yan ng asawa natin sa ibang bansa. Lalo na't nakakalungkot nga din doon. Siyempre, sa totoo lang, nililibre nga naman talaga ako pag may sobra. Pero hindi naman palagi na parang obligasyon ko na nga din yun. Ba't kasi ang mga mindset nga din sa mga nag-a-abroad ay kumuha nga lang din ng puhunan sa ibang bansa. Or pagtapos mo nga din bayaran lahat ng mga utang mo, ay mag-ipon ka na nga din para sa future mo. Hindi para magmudmud ng pera dito sa Pilipinas. Na lahat na lang ng pera mo ay pinapamigay mo nga din dito. Ito yung nakakainis sa mindset ng mga Pilipino. Hindi porket nagtatrabaho nga din yung isa sa ibang bansa, doon ka na palagi aasa sa mga needs mo. Yung sobrang galante mo nga din magpautang sa ganito, ganyan. Tapos pag ikaw ay umuwi nga din ng Pilipinas na walang ipon na hindi ka na nga din nila kilala, ang pinaka-importante, marunong ka nga din maging madamo. Tsaka balik na nga muna tayo dito sa video ko. Ito nga, umakyat na nga din ako dito para kumuha nga din ng rambutan. Ay, nagutom nga din yung person kaka-exercise. Talaga yung problema sa atin, exercise ng konti, tapos lamon ng madami. Tutol pa nga din yung sanga dito, kakahila ko nga. Nga din tayong magawa, kaya pinutol ko na nga din ng tuluyan. Nga naman, itape ko pa nga din to. Nga din tayo sa sinasabi nila na tulungan mo nga daw si ganito ganyan. Kasi mas okay nga daw yung buhay ko sa kanya. Kasi ikaw nga daw yung nakakaluwag-luwag. Mo, pag tinulungan mo nga daw yung mahal mo sa buhay, yung mga kadugo mo ay mas lalo ka nga daw i-bless ni Lord. Sumikap nga din tayo sa buhay para makaahon nga din tayo sa kahirapan. Ayaw mong madama yung asawa at mga anak mo sa mga anong hirap naranasan mo sa buhay nung ikaw ay bata pa. Samantalang yung iba ay pa-chill-chill lang dahil meron nga din daw silang sakto lang. Tapos pag nawalan ay meron naman si ganito, si ganyan. Parang kailangan mo na nga lang din silang palaging kaawaan. Iba ako, hindi ako madadala sa mga ganyan. Ito nga din yung masasabi ko ay kilos-kilos din para may blessing ka nga din para sa'yo. Yung palagi na lang aasa ka sa blessings ng iba. Siya, balik na nga din tayo sa video ko at kung ano-ano pa nga din yung masasabi ko. Ito nga, nag-walker na nga din si Baby Yan Yan at okay na nga din siya. Ito nga lang din yung ginagawa namin tuwing hapon at wala naman kaming masyadong pinupuntahan. Bay, ano ka, mayaman?
nagpapalakad-lakad nga din dito si baby yan. Abay, syempre, sinabayan ko na nga din sa pag-exercise dito. Syempre, hindi nga din kami nagtagal dito sa sala kasi nagpupumilit na nga din to si Iyon na pumasok ng kwarto. Nakikikain na nga din to si Iyon sa snack nga din ni baby yan. Ito talaga yung nakakatuwa sa mga anak ko ay hindi nga din masyadong iyaki. Pero, sobrang makukulit. May dumating na nga din tong diaper na in-order ko kaya binuksan ko na nga din siya. Pero pag-order nga din ako ng diaper ay pang isang buwan na nga din nila. Ngayon nasa Mindanao na nga ako kaya kailangan ko na nga din ng maramihang diaper. Kasi sobrang tagal nga din dumadating dito. Di na nga lang kahit Mindanao ay naka-free shipping nga din sila. So, lumabas nga din kami ng bahay para makalanghap nga din ng sariwang hangin. Pumunta nga din yung lola ko dito nga din sa bodega. Kasi bibili nga din daw siya ng singsing na para sa kanya. Di nga din ng bahay, bumili na nga din tong lola ko ng skincare. Syempre, nagtitinda na nga din ako dito. Pamilya-pamilya pag negosyo. Soon nga, ipopost ko na nga din to. O siya, ayun lang muna. Salamat sa panonood. Paalam!